Morning, church. May I ask everyone to please stand. Let us come before the presence of our Lord Jesus Christ. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you for this day, this wonderful day you've given us. Thank you for the new strength, new life you've given us. Thank you for the everlasting peace that you're always giving us. Lord, as we come down before your presence, oh God, we humble down ourselves before you, Lord. We ask for forgiveness for all of our sins. Bless our hearts, our minds, our bodies, that we may be worthy worshiping your name today. May we worship you, Lord, in spirit and in truth. We offer to you, Lord, our voices, our time, our strength. We offer everything to you, Lord. You are our hope, and thank you for being our living hope, Lord. We magnify your name, we lift you up in the highest. And we want to encounter you in a wonderful worship experience today. Thank you, dear Father, we love you. Be with us today. We worship you and adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's come before his presence. Come, let us adore him. Behold
Purihin po Diyos sa umaga nito at para po sa ating call to worship. Ito po'y matatagpuan sa book ng Psalms 71 verses 22 to 23. Basahin ko sa Tagalog. O Diyos ko, dahil sa iyong katapatan, pupurihin ko kayo sa pamagitan ng pagtugtog ng harpa. O banal na Diyos ng Israel, aawit ako ng mga papuri sa inyo sa pamagitan ng pagtugtog ng lira. Dahil ako ay binigtas niyo, sisigaw ako sa tuwa habang tumutugtog at umaawit ng papuri sa inyo. Purihin ko Diyos ang pasalamatan ng salita. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Batiin niyo nga po yung katabi. Merry Christmas, kapatid. Handa ka na bang magpuri sa ating Panginoon? Are you ready to praise our God? Amen. Amen. Let's praise His name. For He is our hope. He is the Son of Heaven. Amen. The reason for this season is our Lord Jesus Christ. He is good and He conquered the grave. Hallelujah. We thank you, Jesus. We worship your name.
Itong Pasko na. Pero araw-araw sa atin ay Pasko. Maraming salamat sa Panginoon. Anyway, it's time para ibibigay po natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Magpasalamat po tayo sa lahat ng biyaya. Marinig ng ating mga kapatiran. Bilang patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Sino pong mauna? Wow, Tito Jenny! Ikaw nagturo sa akin dito eh! Nahihiya ako eh. Amen. So, ito na naman yung last Christmas ng last Christmas. Last Christmas 2024. So, next Christmas is 2025, di ba? So, grabe yung whole year na pag-iingat ang Panginoon, yung blessings, ang dami, no? Tapos, nandun yung protection sa mga anak natin, sa bawat araw. Imagine po, grabe kong iisip. Kagabi po habang nag-aantay ako ng antok, no? Iniisip ko yung mga nangyayari, di ba, sa mga balita, yung mga trahedya na biglaan. Kaya yun, magpapasalamat ka na lang, Lord. Salamat. Muli, isang taon na naman na na-survive namin yung kabutihan mo at katapatan sa aming buhay. Salamat sa mga pangako. So, napakaraming mga tao na talagang lumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pero tayo, salamat sa Panginoon. Bagamat mayroong mga pagsubok, pero nagagalak tayo dahil meron tayong kasiyahan sa puso natin. Alam natin na ayun ay pasabantala lamang yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Hindi naman ganun kagrabe. So, purihin natin ang Panginoon. Nandito tayo, malalakas muli at magdiriwang ng isang taon, no, na biyaya ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen. Sino ba po? Sino ba pong sisigaw sa saya? Meron ba? Ang dami. Meron ba po ba? Ako na. Wala. Ako na eh. Anyway, ako po'y nagpupulit na papasalamat sa Panginoon. Birthday po ng anak bukas. Si Patrick. So, tunay nga pong pagpapala, biyaya, tunay kakalaw niya, pag-iingat, tunay kalusugan. Napakarami pong mga sa buong taon. And since hindi po namin siya kasama for 2 Pasko na. So, yung pakikipagsama na lang nila doon ay maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdadaanan, pero nandun po yung biyaya ng Panginoon. Doon nga po nagpapasalamat kami sa Panginoon. Hindi po namin hindi sapat yung salita para masalamatan ng Panginoon. Wala kami makakuhang salita para sa kabutihan ng Panginoon. Doon nga patotoo na sa prayer namin bilang magulang, prayer nila, sa faith nila, nandun yung aming mga pasasalamat sa Panginoon. Talagang nandun yung katatagan ng galaw niya, kapag sa talagang sila doon. Hindi madali, hindi komportable, pero napapagdalo kayo lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niya. At sa taong pinagkaloob niya kay Patrick sa 28 na. So, salamat sa Panginoon. Saka ganito na rin po kay Janice. Maraming salamat din. Also rin po kay Tricia na, yun nga, dalawa na lang kami dito nagse-celebrate ng Pasko. Pero marami kami dahil kasama namin. So, maraming salamat sa Panginoon. Sino po? Sino ba po magpasasalamat sa Panginoon? Kaya pa po ba? Lahat naman nakatawa eh. Siguro lahat puro biyaya. Hindi na makapagsalita, no? Siguro, umupo po tayo at lumuko po tayo at magpasalamat. Nanalangin natin sa Panginoon. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya ang aming pinanggap sa buong taon na pinagpala mo po kami ng aming kalusugan, ang aming buhay sa bawat araw, Panginoon. Maraming
14 says, "Be near me, Lord Jesus. I ask thee to stay close by me forever, and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and feed us from heaven to live spiritual." In a little town of Bethlehem, there is a manger wherein our Lord Jesus was born. No crib for a bed. Sing your hymn this morning. Awake in the manger. Namams ko po. Medyo, nasa wala ng practice, ha? Ako, paano ba to? Praise the Lord. Nasa wala ka sa kaka-practice, ha? Big bro, ay wala ka. Oo. So,
season na ito, ang reason ng season na ito, ayan ang pag-uusapan natin. No? So, sa inyo po, ano po ba ang Pasko sa inyo? Ano ba ang Pasko sa inyo? Sabi nung kanta no, sa papuri, kung naririnig niyo yung mga papuri song, sinong nakakaalam nung ano ba ang Pasko sa iyo na kanta? Si Mama, alam mo yan? Hindi mo alam no? So, kakantahin ko kahit malata ko. No? Sabi doon, ano ba ang Pasko sa iyo? Ano ba kasiyahan ba't aginaldo? Ano ba ang Pasko sa iyo? Kasiyahan ba't aginaldo? Asal ang bagong-bago, Pasko ba'y ganito sa iyo? Sariling kasiyahan mo. Pero yung kasunod, yun ang pinakamaganda. Sabi doon. Sino nakakala? Sister, hindi mo alam. Di ba? Ang Pasko ay pagsilang ni Kristo, sabi. Sinilang para sa akin at sa iyo. Sa Kalbaryo'y tinubos tayo. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas mo? Okay. Glory to God. 16, hindi ka nakikinig ng DCAS eh. Diba? Hindi nyo narinig yan. Pag Pasko, pinapatagtong. Anyway, tayo po ay tumayo at pag-aralan natin at basahin natin ang Lucas. So, Luke chapter 2, verses 1 to 21. So, sa English, gusto kong basahin sa Tagalog. Doon na medyo mahirap ang Tagalog na ito dahil King James. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila'y magtala bawat isa sa kanila ng sasaling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya sa angkan at sa lahi ni David. Upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y naroon at naganap ang mga kaarawang dapat siya'y manganak. At kanyang pinanganak ang pangalan niyang anak na lalaki, at ito'y binalag niya ng mga lampin at hinigat sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor na tupa sa lupain din yaon na nasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nakatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpangan ninyo ang isang sanggol na kabalot ng lampin at makahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbor ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At
nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at ng pasalangit, ang mga pastor ay nagsamusapan, nagsiparaon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem. At tingnan natin itong nangyari na pinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Sila'y dali-daling nagsiparaon, nasumpong ang kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yun at humihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito, at lahat ng nagkarinig nito ay nagkataka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulayan sa kanyang puso, at nagagbalik na ang mga pastor na nilulhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. At nang magkaraan ng 8 araw, upang tuloy siya ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang tinawag ng anghel bago siya pinagdigit sa tiyan. Puri ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, na aming Ama na sa langit, pinupuri ka namin, O Diyos, at nilulhati sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Salamat po sa kahabagan, sa awa mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayang na kami ay mapahamak dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang siya po ay isilang at mamatay para sa aming kasalanan. Sa amin pong pagbubulay, pag-aaral ng iyong salita, kayo po, Panginoon, ang may taas malwalhati sa aming kalagitnaan. At kayo po ay aming pinupupurihan at pinapasalamatan sa dakilang pag-ibig mo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Ato ni Jesus. Amen. Ay po, makaupo na. Ito ba yung pinakahihintay niyong buwan o sandali? Ang Disyembre. Sino bang hindi excited? Meron ba? So, sa ating pong binasa, doon po nabasa natin kung paano isinilang ating Panginoon. Ito yung title, The First Christmas, ang unang Pasko. Sa Tagalog, parang hindi magandang pakinggan, Pasko. Ano yung hindi ba Pasko, Korean Pasko? Pastor? Paskwa. No? Pero sa English, maganda siya, di ba? Christ, Christmas. Christ is a mass. So, alam ko na sa Spanish, parang napanis na. Feliz Navidad. May Pasko. Oh. Kasi yung mga ninong natatapos. Pas mo na ako. Sabi, ayun. Kaya pala, sabi ng mga ninong-ninang, pas mo na ako. Pasko. Okay. So, pero hindi mo yan ang meaning. Pas ako. So, ayun po, no? Sa English, sabi doon, Christmas, Christ. No? Nandun ang Panginoon. No? Messiah o Kristo. No? Ito po yung pinaka maganda at pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. Yung regalo nito sa atin. No? Ibinigay niya ang kaisa-isang anak. Sa Tagalog, sabi natin na ang kapanganakan, maganda siya sa Tagalog, hindi na Pasko dapat, no? Ang kapanganakan ng Panginoon, Yesu Cristo. Parang nahabaan siguro sila, kaya ginawang Pasko. No? So, anyway, hindi ko masyadong alam yung meaning ng Pasko. So, purihin po ang Panginoon. So, sa Bethlehem, ano pong ibig sabihin ng Bethlehem? No? Bread, house of bread. Yan. Diba? Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Tapos
Tapos yung stars, di ba? Yung stars na nag-guide, I am the light of the world. Tumutukoy lahat kay Kristo. No? Maging yung paghahandog sa Kanya, di ba, na last Sunday na pag-aralan natin yan, yung mga handog ng wise men, mga pantas. So, lahat na yun ay tumutukoy sa kingship ng Panginoon, tsaka yung kanyang kamatayan, no? Pagka Diyos niya. Sabi po doon sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, Jehovah's Son is born. Jehovah. No? Sa makita natin yung pangalan ng Diyos sa Old Testament ay Jehovah. Jehovah's Son. Sino ito? Ang Panginoon Jesucristo. Doon mabasa natin yung decree na inutos ni Caesar. No? Yung kailangan sila ay magpatala, magpasensus. So dahil nasa ba sina Joseph dito at Maria? Sa Nazaret sila. So galing na sila sa Egypt. Di ba? Nazareth. So pumunta sila sa Judea. Nasa Nazareth sila. So pumunta sila sa Bethlehem, sa Judea, para magpadala. Kasi sabi doon na si Jose ay nasa kan ni Haring David. No? So, ang batas noon ng dalo, sabi doon ay required sila na bumalik sa ancestral homes nila because of census. No? Kailangan magpatala sila. Ano ba yung location? Doon sa 4:5, makita natin yung location na Joseph and Mary must travel to Bethlehem. Tapos si Sister Open nakarating na sa Bethlehem. Kami doon noon hindi ko, yun ang na-miss ko nung ako ay nasa cruise ship. Dahil sa panahon na yun, magulo sa Holy Land. So ini-skip namin ang Holy Land. So, almost worldwide na puntahan ko na, pero yung Bethlehem, yun ang pangarap ko, mapuntahan, hindi ko napuntahan. So, napakapalad ng nakapunta ko. Yun nga, sa Bethlehem doon ipinanganak ang ating Panginoon. Yung panganganak niya, mabasa natin sa 6 to 7. Doon ay ipinanganak niya ang ating Panginoon Jesucristo. So, makita natin dito na doon na ang Panginoon Jesucristo ang siyang lumalang sa sanlibutan. No? Sabi sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Pero hindi niya hinangad na siya ay isilang sa isang marangyang palasyo. Diba? Saan siya pinanganak? Sa isang sabsaban. Kasi siguro dahil na census noon, na ang daming tao, wala na silang lugar. At yun na lang yung kung sa atin yun. Medyo sa kanila, medyo maganda pa mga baka, tupa sa atin. Sabihin natin na yung mga kulungan ng baboy, di ba? Kulungan ng baboy. Napaka-dumi, napaka-baboy. Pero, hindi yun tinignan ng Panginoon. Kundi yung tinignan niya na yung kanyang purpose ay tayo ay huwag makaranas. No? Ang mararanasan natin hindi lang parang kulungan ng baboy.
di ba? Pag tayo napahama. Lake of fire. Sabi doon, yung dagat-dagat ng apoy. Hindi lang mabaho. Kaya yun ang nakita ng Panginoon na ang patutunguhan ng isang katauhan, isang katauhan, no? Yung kapahamakan. Ngayon, sa verses 8 to 21, mabasa natin dito yung mga shepherds, yung mga pastor. Makita natin dito, ang unang ibinalita o nakaalam patungkol sa kapanganakan o pagdating ng isang Mesiyas ay mga pastor. No? Makita natin dito mga mahihirap, tagapag-alaga ng tupa. No? Mga, ano ba yung mga amoy nila? Sige, amoy tupa na rin sila. No? Mababago na rin sila. So, makita natin dito, walang pinipili ang Panginoon. Pinanganak siya sa isang mabahong lugar, tapos ibinalita ng mga anghel sa mga pastol. No? Makita natin dito na napaka mababang loob ng ating Diyos. Hindi katulad ng tao, magkaroon lang siya ng konting kayamanan. No? Nagmamalaki na siya, pinapakita niya na, binaviral na niya, pinopost niya. Diba? Sa panahon natin. Pero Panginoon, nakita natin na yung mararanasan ng tao ang inuna niya kaysa sa sarili niya. So dito sabi, they wonder. The shepherds are confused and terrified when the horizon is suddenly filled with God's glory. No, nagulat sila. Natakot. Nakita nila yung mga angel. No? Biglang nagliwanag sa parang kung saan sila nagpapastol. Nakita nila ang mga anghel at nagsabi sa kanila, no? Na sabi doon sa verse 9 and 10, don't be afraid. I bring you good news and great joy for everyone. Great joy for everyone. Makita natin dito na yung kapanganakan ng Panginoon para hindi masaya, di ba? Pinanganak siya sa sabsaban, namuhay siya ng mahirap, ipinangako siya sa krus, puro pagdurusan ang natamo niya. Anong great joy doon? No? Kung sa view ng tao, anong great joy doon? Pero great joy yun dahil ito yung makakapagligtas sa tao. Ito yung magbabayad ng kasalanan ng isang katauhan. So sabi dito na yung revelation ng mga angel in regards to God's Son. Doon sa verse 11, sabi niya, the Messiah has just been born in Bethlehem. Nakakalungkot po sa mga Hudyo, mag-isa panahon ngayon. No? Hindi sila naniniwala sa Panginoon Jesucristo, yung Messiah. Kahit na makausapin mo siya, nire-reject nila. No? Pero doon sa kanila, ipinanganak ang Kristo, ang ating Panginoon Jesucristo. In regard to God's sign, sabi dito sa verse 12, they will find Him wrapped in a strip of cloth, lying in a manger. So makikita niyo siya na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Yun ang sign na makikita nila. So last Sunday, napag-aralan
natin tungkol doon sa mga wise men, no? Ito yung mga wise men ay malayo ang pinanggalingan. Anong sign ang hinanap nila? Yung stars, di ba? Kahit na malayo, hindi nila inanintana yung pagod, siyempre magastos din yun. Ilang araw silang naglakbay. At sabi dito ng mga scholars, ito ay hindi lang basta-basta mga fantasy ito. Mga influencer ito ng mga kings. Sila ay mga advisor ng mga kings. Sila naglulok-lok ng mga hari. Pero hindi nila tinignan yung personal na kalagayan nila, yung sign, yung tingin nila. Alam nila patungkol sa Panginoon. Anong sign na hinanap ng mga pastor? Ito yung nakabalot siya sa lampi, sabi, at siya'y nakahiga sa sapsapan. Ito yung sign na makita niyo siya. At anong ginawa ng mga shepherds na to nung nakita ang Panginoon Jesucristo? Sabi dito na nagmamadali sila na pumunta ron. Wala nang nung nalaman nila sa mga angel na sinila. Ito yung hinihintay nila. No? Matagal na nilang hinihintay ito, ang kapanganakan ng Mesias. Kaya nung narinig nila, dali-dali silang tumakbo at nagtungo sa kinalalagyan ng ating Panginoon Jesucristo. At sinamba siya, sabi doon, no? And they worship Him. Maging yung mga wise men, mababasa natin sa Bible na sinamba siya, sabi. Binigay yung kanilang regalo, yung handog nila, at sinamba siya, and they worship Him. Makita natin dito na ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya sinasabi na 100% na tao. No? Siya'y tao lang. Sabi ng mga ibang sekta, ay, tao lang yan. Kasi sinasabi ng Panginoong Jesucristo na anak ng tao, anak ng tao. No? Sarili niya, sabi niya, anak ng tao. Ako'y anak ng tao. So, yung ibang paniniwala, ang si Kristo ay tao lang. Yung iba, maliit na Diyos. Yung iba, propeta. No? Pero maliwanag dito na sinabi, sinamba siya. Sino lang ang dapat sambahin? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa Matthew 4, nung tinokso siya ni Satan, sabi niya, away from me. Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang Panginoong mong Diyos lamang ang iyong dapat sambahin. Tapos, nung natapos na yon, yung pagtukso sa ating Panginoon Jesucristo, dumating yung mga angel at pinaglingkuran siya. Pinaglingkuran siya ng mga angel. So, ibig sabihin, mataas ang kanyang posisyon kaysa sa mga angel. Makita natin doon yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus. Maging sa John chapter 1, verse 14, anong sinasabi doon? And the Word is made flesh. At ang berbo ay nagkatawang tao. Ang berbo, yung salita. At ang salita ay naging tao. At nakasama natin, sabi doon. So, mababasa natin doon sa first chapter, yung John chapter 1, verse 1, na in the beginning, sabi nga, sa pasimula, nariyan niya ang Diyos, at ang Diyos, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Hindi ito matanggap ng sanlibutan, di ba? At doon sa verse 14, sabi niya, at ang salita ay nagkatawang tao. The Word is made flesh. Nagkatawang tayo. Ito yung Panginoong Jesucristo na kailangan maibigay niya yung requirements ng law. Kasi ang sabi ng Romans, no? Chapter 6, 23, tama ba?
wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, hindi kayang bayaran ng tao ang kaligtasan niya. Kailangan may mamatay. So, hindi pwedeng tao lang ang mamatay kasi invalid. Kung ang si Kristo ay tao lang, invalid yung redemption niya sa atin. Bakit valid yun? Dahil siya ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao. No? Sabi nga doon sa John, chapter 1, verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao. So si Kristo ay tao at Diyos. Kasi, sabi sa salita ng Panginoon, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So hindi kayang gawin ng tao lang ito, ng mga propeta, ng mga pastor, o ng mga evangelist, o sino pa man, walang makakapagbayan ng ating kasalanan, kundi lamang ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito yung reason na may Pasko tayo. Kasi kung hindi dumating ang Panginoon Jesucristo, tayo lahat ay patungo sa kapahamakan. So, sabi po sa verse 13 and 14, glory to God in the highest and the peace on earth to all whom God favors. No? Glory to God in the highest. Nandiyan po yan. Verse 14. Okay. Glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those whom His favor rest. No? Sino lang daw ang makakatanggap ng peace? Sabi ng Panginoon, peace I give to you. Sino yun? Sino ang bibigyan niya? Yung humihingi at may relasyon sa Kanya. Di ba? Hindi lahat magkakaroon ng peace. Kahit anong gawin ng mundo na magkaroon ng kapayapaan, peace treaty, o kung ano pa man yan, hindi yan magtatagumpay. Tanging ang kapayapaan ng gagaling sa ating Panginoon lamang ang pinaka supreme. Yun na ang pinakamaganda. Yung kapayapaan ng gagaling sa Panginoon. Kahit na mayaman ka, di ba? Lahat nasa iyo. Wala ka pa rin kapayapaan. Gusto mo pa rin, di ba, yung mga milyonaryo, yung mga mayayamang businessman, hindi sila satisfied sa million lang. Billions, trillions, no? Ng 125 million, 11 billion. So, yun po, no? Walang may bibigay na kapayapaan ng mundo. Laging may kulang. Laging may kulang sa atin. Yung kapayapaan ang gagaling sa Diyos ang pinaka maganda. Yung kung sino itong mga witness na to sa 17:21 sabi ko. When they leave, they tell everyone what has happened. So 17:18 sabi ko. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the pondered them in their heart. The shepherd returned, glorified, and praising God for all the things they had heard and seen, which were just they had been told. Okay. Yun. Pinamalita nila yung nakita nila. Sa ating mga Kristiyano, pinamamalita ba natin si Kristo? Narinig na ba natin si Kristo? Narinig ba natin tungkol kay Kristo? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Na-amaze ba tayo?
Nagpuri ba tayo nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo? At ito ay yung joy ba natin hindi natin sa sarili lang natin, kundi ipamalita natin ito. At tulad ng mga shepherd, ipinalita nila ano daw ang nangyari. Makita natin dito, nung tinawag sila ng mga angel, nagpakita ang mga anghel sa kanila, at ibinalita ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong ginawa nila? Dali-dali silang pumunta sa sabsaban. Iniwan yung mga alaga nila. No? Hindi sila nag-alala. Paano itong mga kambing ko? Paano itong mga tupa ko? Hindi ko maiiwan. No? Paano na lang? Pero hindi nila inisip yun. Sila ay masaya at nagmamadaling pumunta. Iniwan nila lahat. Sa ating buhay, di ba? Ano hindi natin maiwan-iwan? Anong hindi natin maiwan sa ating buhay? Ay, hindi natin ito maiwan. Ay, pagpapalit natin sa Panginoon. Pero itong mga shepherd na ito, makita natin yung lesson dito. No? Doon kasi hindi madaling iwanan yung mga tupa. Kasi baka tupakin yan. Hindi, kasi nakita natin may mga wolves, no? May mga lobo na paligid. Pag once na iniwan mo yan, lalapain yan. Kakainin yan. No, pero hindi nila inaalala yun. Bahala na lang dyan. Basta kami ang Panginoon ang inuuna namin. Yan ang gusto ng Panginoon, di ba? Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin siya. Pero pag nagdadalawang isip na tayo at hindi natin maiwan, ano pa man yan? Hindi natin maiwan yung boyfriend natin, hindi natin maiwan ang girlfriend natin, hindi natin maiwan yung mga gadgets natin, mga gimmicks natin, ano pa man yan. So, pag yun ang ginawa natin, sabi ng Biblia, idolaters tayo. Sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang mga rebulto ang Diyos-Diyosan, di ba? Ano mang mga bagay na nauuna kaysa sa Diyos, ito po ay Diyos-Diyosan. Hindi lang yung mga graven images. Kaya, pag-isipan natin, tingnan natin ang sarili natin. Tayo ba ay masaya nung narinig natin ang Panginoon? Yung narinig natin yung kanyang pagmamahal ng kaligtasan, yung gospel. Natuwa tayo, di ba? Iba yung saya natin. Yung joy natin. No? Sabi nga doon sa Revelation, sabi doon yung isang church doon, sabi niya, ibalik nyo yung unang pag-ibig nyo. Dahil nanlamig sila, di ba? Yung nanlamig sila, yung pag-ibig nila sa Panginoon, nanlamig sila. Sabi, ibalik nyo. Yung first joy nyo. Nawala kasi yung joy nila. Sa ating buhay, ano ba yung nagpapasaya sa atin? Lalo na ngayong Kapaskuhan. Ano ba ang pinapasalamatan natin sa ating buhay? Ano ba ang mahalaga sa ating buhay? Nakakalungkot ngayon sa buong mundo, no? Ang itinataas nila ay hindi si Kristo. Sino nakasabit sa kanilang mga tahanan? Sino? Kilala niyo ba yun? Baka yun member ng LGBT. Kasi santa, pero lalaki. Ano? Santa daw siya. Dapat santo. Santo Claus. Hindi Santa Claus. Ano ba yan? Kaya nakakalungkot na buhay. Yung reason ng season na to, na-miss nila. Parang ito si Herod. Na-miss niya.
Kasi ang sarili niya lang ang tinitingnan niya. Ayaw niyang mag-agawan. Kasi sabi, yung hari isisilang. Ay sabi, baka palitan niya ako. Kaya sabi niya, kinausap niya yung tatlong wise men, mga pantas. Pag nakita niyo siya, sabihin niyo sa akin, ha? Sasamba din ako. Pero sa puso niya, no, hindi yun ang gagawin niya. Diba? Alam ng Panginoon ang nasa puso natin. Sino ba ang mahalaga sa atin? Sino ba yung tinataas natin sa ating buhay? Sino yung pinamamalitan natin? Lalo na ngayong season ng Christmas season. Sino ang pinamamalitan natin? Ay, maganda yung nabili kong regalo sa iyo. Ay, ganito. Pupunta kami sa kanya, magtutur kami sa kanya. Yun ba yung pinamamalitan natin? O, nakabili ako ng magandang gadget. Yun ba ang pinamamalitan natin? Di katulad ng mga shepherds. Ito, na pinamalitan nila ang Panginoon. Kasi ito yung diwa ng Pasko. Hindi ko ano pa man. Di ba yung kinanta natin kanina na ako lang pala kumanta. Yung ano ba ang Pasko sa iyo? Kasiyahan at aginaldo. Kasuotang bagong-bago. Ito ba yung Pasko sa inyo? Sariling kasiyahan. Pero ang tunay na kahulugan ng Pasko, yung kamatayan dahil doon itinakdang isinilang at mamatay ang ating Panginoon Hesus Kristo upang tayo ay maligtas. At ito'y tinago sa puso ni Mary. Sabi doon sa 19, but Mary treasured up all these things, and God for all the things they had heard. Ay, but Mary treasured up all these things, pondered them in her heart. At yung mga nagtuturo. Para si Alodes, nililigaw mo yata. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Yeah. Ayun eh. Mamaya na yung regalo mo. Sabi dito, did we more fully ponder these things in our hearts? It is still proclaimed in our ears that to us is born a Savior, Christ the Lord. This should be glad tidings to all. Did we more fully ponder these things in our hearts? Is still proclaiming in our ears. Narinig natin lagi yan, ang pagsilang ni Kristo. Pasko. Ha? Kay tulin ng araw, sabi lang ng iba eh. Pero yung totoong meaning doon, si Kristo. Si Kristo'y pinanganak para sa ating kaligtasan. So, ito po ay naririnig lagi natin. Ang manalubos ay pinanganak. Dapat daw ito ay ating ikagalak. Lagi tayong mag-rejoice. Hindi lang araw ng Pasko, di ba? Sabi nga ng kanta, anong sinasabi sa kanta? Araw-araw ay magiging. Okay, so hindi lang Pasko. No? Brother Jim natin, Brother Bigro. So, yun po ang nagpapasaya sa atin. Yun po ba? Yung kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. Ano ba ang kahulugan ng Pasko sa inyo? Why Jesus came? No? Sabi doon. Mabasa natin yan sa 1 John. No? Kahit di na natin lagay. 1 John 3, 5-8. Why Jesus came? He came to take away our sins. Mabasa natin sa 1 John 3, verse 5. No? Sabi doon, and ye know that He was manifest to take away our sins, in Him is no sin. Siya ang nagdala ng ating kasalanan. Na siya ay walang kasalanan. Siyang nagdala ng kasalanan. He came to take away our sins.
para mapatawad, maalis ang ating kasalanan. He came to destroy the works of the devil. Dumating siya para sirain ang gawa ng kaaway. Sabi doon sa verse 6, whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever's So 8, verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. So, yung kasalanan ay sa Diablo. Galing sa Diablo ang kasalanan. Subalit, ang Panginoon ay sinira niya to, that He might destroy the works of the devil. Kaya sa dumating, kaya sa pinanganak, upang siya'y maging handog. Diba? Ano sabi ni John the Baptist? Sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lang ang nakakapag-alis ng kasalanan sa lipunan, hindi kung sila pa. Ito yung purpose, kaya pinanganak ng ating Panginoon. He came to show the Father's love. Verse 9, sabi doon, sa 4:9, ano? 1 John 4:9. In this was manifested the love of God towards us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. No? Ito yung dahilan kaya ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo, upang siya'y maging handog para sa kasalanan natin. Hindi ito sa kasiyahan, hindi ito sa material na bagay, hindi ito sa mga dekorasyon, Merry Christmas, mga kung ano-ano. Hindi ito material na bagay. Dapat itong mas pahalagaan natin yung kapanganakan niya, bakit siya pinanganak, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pangako niya. So sa ating buhay, no, nakita natin kung gaano mahabagin ang ating Diyos. Dapat tayo yung mamatay sa ating kasalanan. Subalit, siya ang bago nito. God sent His Son into the world. Eternal life is ours through Him. Yung buhay na walang hanggan ay mapapasa atin sa mamamagitan niya. Hindi kung sino pa man. Dahil isa lang ang daan patungo sa Diyos, o God the Father. Ano yun? Si Kristo lang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon. Ano pa? Sa verse 10, sabi na sa 1 John 3. God loved us first. Wala niya tayong minahal. Hurting His love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Ayun. Siya, ang Panginoong Jesucristo, yung tawag sa Tagalog dito, nagbigay na-please ang Panginoon. No? Ang tawag din sa Tagalog, Pastor, propitiation. Na-quench, ano yung ano niya? Naalis. Nakakapag-alis ng galit ng Diyos yun. Dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil sa kaligtasan o sa kamatayan na ginawa o nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, napakahalaga itong sineselebrate natin ngayong Kapaskuhan. No? Hindi sinabi, kasi karamihan, no, sa buong mundo, sineselebrate yung Christmas. Pero na lang sa mga
Muslim country. Pero hindi sinabi ng Panginoon na alalahanin natin yung Christmas. Ano yung sinabi niya sa atin? Pag gagawin niyo ito, alalahanin niyo ako. Saan yun? Yung Last Supper. Yung kamatayan niya. Sabi niya, pag ginagawa niyo ito, alalahanin niyo ako. No? Yung kamatayan niya, yung pinakamahalaga. Mahalaga din yung kapanganakan niya. Pero yung purpose ng kapanganakan niya ay upang mamatay. Kaya ang Panginoon, hindi niya sinabi, i-celebrate niyo yung kapanganakan ko. Lagi niyo alalahanin. Hindi man niya sinabi sa mga Israelita to, na marami silang mga piyesta-piyesta, pero hindi niya sinabing, i-celebrate niyo yung kapanganakan ng Mesias. Hindi. Hindi niya sinasabi yun. Pero doon sa Last Supper, yung huling hapunan, sinabi ng Panginoon, tuwing gagawin niyo ito, alalahanin niyo ako. Yung kamatayan, kasi yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa niya sa atin. Na hindi niya pinagkait ang kaisa-isa niyang anak, sabi doon sa Romans. Hindi niya nga pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Kaya pag nakatanggap kayo ng hindi magandang regalo, kayong magtatampo. No? Kasi hindi yun ang mahalaga. Ha? Pag kayong may pamamalita, si binigyan ako nito, kaya huwag niyong lalagyan ng pangalan. Kawawa kayo. So, isang taon siyang, may bitterness. Wag po. Hindi po mahalaga yung mga regalo natin. Na ano lang yung kasiyahan lang natin. Ang mahalaga, natanggap natin yung pinakamahalagang regalo sa ating buhay. Amen? Si Kristo. Sabi nga ng Panginoon sa Bible, hindi niya nga ipinagkait si Kristo. Ano ba itong mga bagay na ito? Kaya huwag kayong magtatampo. Si Kristo ang mahalaga sa ating buhay. Na natanggap, the gift of God is eternal life. Gift. Regalo ito ng Diyos. No? Hindi natin deserve ito. Pero dahil sa pagmamahal ni Kristo ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, binigay niya si Kristo. Kaya tayo ay may Pasko. Merry Christmas! Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, marami pong salamat sa mga blessings na binigay mo. Marami pong salamat o Diyos sa dakilang pag-ibig mo o Diyos sa amin. At ito po ay pinakita mo sa magitan ng pagbigay mo ng iyong bugtong na anak. Aming Panginoong Jesucristo, para siya po ay isilang, magdusa at mamatay sa aming kasalanan at siya muling babalik upang kasi Panginoon ay pagsama. Maraming pong salamat o Diyos sa buhay na binigay mo po sa amin. Buhay na walang patay. Sa magitan ng pagkilala, pagtanggap kami po ng Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, nawa ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi lang po material na bagay, hindi na po halaga yung pong pagsilang ng aming Panginoon Jesucristo upang kami po ay iligtas at ipadama ang pagmamahal mo sa amin. At Lord, patawarin mo po kami kung kami po ay nagkukulang sa iyo. Hindi katulad po ng mga pastol na masayang pinamamalita ang namalas nila na pagliligtas mo po. Ang kapanganakan mo. Lord, makita rin ito sa aming buhay na lagi kaming may kagalakan ipamalita ang dakilang pag-ibig mo. Pag-ibig mo ng kaligtasan, Panginoon.
Salamat po, Diyos, na hindi mo kami pinabayaan. Nakilala ka namin sa aming buhay. Nalala namin, O Diyos, maging sa aming mga mahal sa buhay. Kaya hindi pa tunay na kilala ng Panginoon at ang kahulugan ng Kapaskuhan, ang inyong kaligtasan, pagliligtas. Nawa, Lord, sila man po ay makasumpong nito upang sila man po, Panginoon, makatanggap ng iyong regalo ng kaligtasan. Meron po kami ng kasiyahan sa aming buhay, maging sa mga kalungkutan, kabiguan na aming nararanasan sa mundong ito. Ito po ay hindi may compare sa ligaya ay pangako po sa aming Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay ng comfort sa amin. Nagbibigay ng wisdom, Panginoon, sa amin. Salamat po, Diyos. Ngayon pong Kapaskuhan, O Diyos, nawa Ikaw maging sentro ng aming buhay, sentro ng aming pamilya, sentro ng aming komunidad, aming bayan, sa buong mundo, O Diyos. Hindi yan mga bagay. Dahil ito po ang nararapat sa iyo na dakilain ka, purihin ka, pasalamatan ka sa dakilang pag-ibig. Ito po ang aming dalangin, Lord, at pasalamat sa pangalan po ng aming Yesu Kristo. Amen. Let us remain standing as we sing this song in response. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us, beggars and kings. Let us come and adore Him, rest in His peace, bow before Him. Come on, church. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, bless His name. Amen. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. The light of the world, the reason for Christmas Day. Worship you, Lord. Thank you, Lord. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, bless His name.
Micah.
Okay, so, okay, ngayong umaga po ay, bago po tayo magpunta sa ating birthday, ano po tayo mga first timer dito? Or second timer? Diyan sa tabi ni ko, ni Precious Zero. Ano pangalan niya? Yen po. Ha? Yen. Yen, ano yan? Yen. Okay. Yen. Akala ko Yen eh. Ayun yan. Okay. Alright, yan. Okay, si Ken. Alright? Si Ken at saka yung tabi ni RJ, sino yan? Anika. Akala ko ating ko. Anika. Okay. Anika, no? Anika at saka si Ken. Alright, no? Okay, so awit po tayo ng kanta, no? Hindi, sa yung welcome song. Ano yan? Pasko na naman. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you. Our God would have us be a family always there to restore and to lead on. Okay, teka. Parang yung nangyari sa amin doon sa Alright, no? So, kasama din natin si Sister Heidi, no? Taga-kwan na siya na yun, eh. Taga-Pangasinan. Ayan, okay. Alright, at saka yung mama ni, yan. Alright? Mama ni Sarah. At saka si Ronel. Ayan, no? Si Ronel. Taga-kwan pa yun sila, no? Taga-Southfield. Alright? So, purin po kami, no? Okay, punta tayo sa ating mga birthday. Yan, si Patrick, no? Saka si Liz. Si Pat. Ano yung sa birthday? 21, 23. Okay. Alright, sige. Si Patrick. Ayan, no? Amen. Okay, so wala tayong mga birthday celebration na, no? Okay, manalangin na lang tayo pag-pray na natin. Father God, salamat Panginoon sa buhay ni Patrick. Lord, we pray that you to bless him. And Lord, I pray that he would be faithful to your gospel and live in intimacy with you. Fill him with your spirit and with your fire so that he will live a sanctified life and he may help him, Lord, to put on the whole armor of God so that he may be able, Lord, to withstand against the wiles of the enemy. And even, Lord, pray for this and oh Lord, we pray for you, Lord, to bless them and protect them, oh God. Cover them with the precious blood of Jesus and help them, Lord, to be faithful to your gospel and live in intimacy with you, God. And fill them with your spirit and your fire so that they will live sanctified lives. And help them, Lord, to put on the whole armor of God so that they may be able to withstand against the wiles of the enemy.
Even Lord, sa aming mga kapatiran na nag-celebrate ng birthday, hindi namin nabanggit dito, Panginoon. Continue, Lord, to protect them, cover them with the precious blood, and use them for your glory. In Jesus' name, Amen. Alright. Okay, so, Amen. Teka. Mga anniversary, mga tayo anniversary? Ha? Meron? Meron? Wala na, birthday. Jana. Si Jana. Ayun, Jana. Si Jana, no? At saka, si CJ. Next week pa. Next week pa kaya? Next week pa eh. Sige. So, Sunday yun. Tama? Sa Friday na yun eh. Ayun na. Okay. Anniversary. Happy anniversary. Okay. See the rest of the years go by. See the rest of the years go by. See the rest of the years go by. Jesus is the Savior. See the rest of the years go by. Amen. Okay. Iligin naman natin si ano? Lagi ako na nag-pray. Si tanong ba? Ikaw naman. Manalangin tayo. Father God, we thank you sa okasyon na aming pinaalala. Another year sa buhay ng mag-asawa ni Jara at ni CJ. Salamat, Panginoon, for you have blessed them. And we pray and we believe, and by faith, you would increase their drive. Thank you for how you have been faithful to them, and counting more for your faithfulness for many years, till their hair will be turned into gray. And thank you for the love of family, love that comes specially from you. Bless them more, Panginoon. Lead them more, protect them more, and continue to be with them in all their labors in this world, offering their lives to you for your honor, for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Narinig yung prayer ng aking misis? No? At them to be faithful until their dark hair will turn to gray. Yan. Amen. Colorate. Okay, ngayon parang hindi na yan eh. No, kasi pag nag-gray na, color ayan, dark ulit. Okay, no? So, anyway, bago po tayo sa lahat, no? Yung ating BS, anong ibig sabihin BS? Hindi ibig sabihin BC tayo ha, Bible study. Yun. The meaning ng BS is Bible study, hindi busy tayo. No? Busy siya. No? Bible study. No? So, pagdaanan natin ito ng panahon yung Bible study kasi dito tayo lumalakas. Amen? Hindi huwag natin kaligtaan ito. Kaya ito, belt of truth. Alam niyo, truth? Pag wala kang bala, paano ka maglalaban? Wala kang bala eh. Hindi na kayo dito, bala mo yan. No? Pampalakas mo yan sa Panginoon para labanan yung mga tukso ng kaaway. Yun. No? So, napakalaga yung BS. No? Hindi na busy siya, kaya wala. No? So, okay. So, then, prayer meeting. Okay, itong prayer meeting, mahalaga dito. No? We are meeting with a prime, yung pinaka-prime, who has the prime power, no? Sa mundo, sa mga bansa, no? Prime Minister, no? Ating dito is yung Diyos. We are meeting with God, no? So, yan, no? And of course, prayer and fasting, alam nyo, pag prayer and fasting tayo, akala nyo makakasakit tayo, mali yun. No?
kahit itanong natin sa medical science, no? Mga medical people, no? Yung fasting, nagpapahinga yung pancreas mo, yung lahat ng mga organs ng katawan mo, nakapahinga. Kaya magpa-function siya ng maayos. Pag ikaw ay pinapahinga mo, katulad yan pa, ng makina. No? Pag pinapahinga mo yung makina, gaganda yung takbo niya. Ganun din yung ating katawan. No? Papahinga tayo ng pagkain. No? Kaya nga yung sapsapan, di ba? Hindi sabihin na... Kaya yung sapsapan, kainan yan, ibig sabihin, hindi yung... Di ba? Sapsap. Okay, no? So, although yung Christmas, no? Bakit na sapsap, no? Ang Christmas, no? Sapsapan. Kasi doon pala nilalagay yung sheep na iaalay nila sa Lord. No? Yung sapsapan na yun, no? Kaya bato yan kasi protection para hindi siya susuwagin. No? Hindi siya masuwag. Kaya bato siya eh. No? Bato siya na matigas. No? Kaya nilalagyan siya ng mga dayami, ng mga cloth. Para siya maging foam siya. No? So, safety siya doon. Hindi siya susuwagin ng ibang mga malalakas na mga ano. Kaya safe ka doon. Kaya pag yung tayo ay nasa Panginoon, dumudulog tayo sa Panginoon, pinaka-safe na lugar yun. No? Pinaka-safe na lugar yun. Pag nasa Panginoon tayo. Amen? Amen, no? Okay, so yan po. Operating lang ni Sister ni Brother Edward. Yeah. Special. Oh. Kala ko kayo, baka na-operate kayo. Ayun, no? Alright, no? Okay. Bago po tayo magpunta sa ating fellowship, no? Punta na tayo sa ating pagpalakas muna tayo ng powers. No? Saan tayo palakas ng powers? Sa salita ni Lord. Sa ating Sunday School. Amen? Amen. Mag-Sunday School muna tayo, no? Huwag natin kalitaan yung magpapalakas tayo ng ating lakas, no? Kay Lord. Amen? Alright. No? So, okay, but before that, no? During sa ating Sunday School, meron tayong sabsaban dyan, no? Okay, may kunting sabsaban, no? Okay, pero walang ihaw-ihaw dyan. Kape-kape lang, no? Alright, so tayo po ay, let's all stand and pray. Father God, we thank you and praise you, Lord, who you are. Lord, we praise you, Lord, and we thank you for what you have done to us on the cross of Calvary. Lord, Christmas is a time wherein we could remember that you really fulfill your promise to us. That you will send to us to die for our sins, O God. That's why we rejoice, because we will be free before your presence, O God, because of the blood of Jesus. He is the propitiation of our sins, O Lord. Siya yung nag-alis na yung galit, Panginoon, sa aming kasalanan. Lord, kaya siya naparusahan dahil sa aming kasalanan. And we bring back the honor and glory that belongs to you. In the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with you both now and forever.